Sa mga kababayan natin na nag-aabang ng update patungkol sa Dekreto Plusi 2024, may mga ilang site po dito o ilang website ang naglabas ng panibagong update nila. At ito po ay babasahin ko na lamang po sa wikang Tagalog na dahil translate ko na po sa pinag-Google Translate ko na po. Kaya ko po ito itinatranslate na sa Tagalog ay upang mas maiunawaan natin pare-pareho kung ano ba ang ibig sabihin ng kanilang mga isinusulat o ipinapahayag sa internet. Hindi naman po lahat ng mga Pilipino na nakatira dito sa Italia ay parla bene Italiano. Hindi po porke matagal na rin dito sa Italia ay naiintindihan na rin ang lahat ng proseso na ginagawa dito patungkol sa mga dokumento o kung ano mang bagay na kinakailangan na gawin ng isang Pilipino para sa kanyang mga dokumento. Ngayon po ay nais kong talakayin sa inyo kung paano nangyari na ang Dekreto Plusi 2024 ay tinapos lamang sa loob ng 5 minuto. Ibig ko po sabihin, yung kota ay natapos lamang sa loob ng 5 minuto sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, tigli 5 minuto lang. Tapos agad, nakuha na kagad nila ang kota. Kaya kung kayo po ay bago lang sa akin channel, hindi ko naman pinipilit na kayo ay mag-subscribe, kundi tapusin ang video upang mas maintindihan ninyo mabuti ang aking mga sasabihin. Dahil ito po ay babasahin ko na lang sa wikang Tagalog. Sa site po ng ANSA na isa rin sa mga tumututok sa kalakaran ni Meloni o ng punong ministro ng Italia na tinatawag na si Giorgia Meloni, ay ganito po ang sinasabi. Una, mayroon po silang paalala sa mga nakatanggap na ng Nulla Osta ngayong taong ito. At ganito po ang sinasabi. Ang pahintulot ay may visa sa loob ng 180 days. Kapag nakuha na ang visa, ang dayuhang manggagawa ay maaaring makapasok sa Italia. Sa loob ng 8 araw ng pagpasok, kailangan pong pumunta sa karampatang prefecture kasama ng iyong mga employer para lagdaan ang kontrata sa paninirahan. Humiling ng pagpapalabas ng permit sa paninirahan at magsisimulang magtrabaho. Matapos makumpleto at ipadala sa pamamagitan ng koryo sa karampatang punong tanggapan ng pulisya ang dokumentasyong kinakailangan para sa pag-issue ng permit. Ang manggagawa ay abisuhan tungkol sa susunod na appointment para sa mga pagsusuri sa photodactyloscopic, kung saan ang resibo ng kahilingan sa permit, ang slip, ay ini-issue na nagpapahintulot sa kanya upang isagawa ang pansamantalang lahat ng mga karapatan na may kaugnayan sa regular na paninirahan hanggang sa matukoy ang pamamaraan. Kaya doon po sa mga bagong may hawak ng Nulla Osta, huwag niyo po munang unahin ang pamamasyal dito sa Italia. Unahin niyo po muna pag-aasikaso ng inyong dokumento. Dahil sinasabi nga po dito, meron lang po kayong 8 araw na simula nang kayo pumasok sa Italia, 8 araw, kailangan nyo na pong pumunta sa SUI o tinatawag na Sportello Unico per Immigrazione, no? O Prefettura. At asikasuhin nyo na kagad yung inyong mga dokumento, lalo-lalo na ang pag-aayos ng permeso di soggiorno. Huwag nyo na po munang intindihin ang pamamasyal. Kaya siguro yung iba nare-revoke kasi inuna yung pamamasyal, lumampas sa 8 araw. Kaya yun. Sa halip na magkaroon ng permeso di soggiorno, pinauwi. O dili kaya naman ay fake ng dokumento. Minsan nangyayari talaga yan dito sa Italia. Yung pong slip na tinutukoy dito, yan po ay ang tinatawag na ricevuta. Resibo po yan ng permeso di soggiorno ninyo. Nakatunayan na kayo po ay nakapag-inquire na. Iniintay nyo na lamang na lumabas ito, pero kahit naman papano, kapag may resibo na kayo, kahit controlling kayo dito ng kahit na sinong pulis, hindi na kayo kakaba-kaba kasi meron kayong katunayan na nakapasok ang inyong permeso di soggiorno, hindi pa lang lumalabas. Ituloy po natin ang pagbabasa sa site na ito ng ANSA. Ito po ang sinasabi, no? Sa pamamagitan ng Dekreto 20 ng 2023, itinaguyod ng gobyerno ng Meloni ang 3 taong pagpaplano ng mga daloy, 136,500
para sa 2023, 151,000 para sa 2024 at 165,000 para sa 2025 na hinati sa pagitan ng hindi seasonal, self-employed at seasonal na manggagawa. Sa taong ito, mayroong 3 araw na bag-click depende sa mga uri ng mga aplikasyon na isinumite noong 18, 21 at 25 ng Marso. Sa unang 5 minuto ng 3 araw ng pag-click, 49,734, ikalawa 49,228 at ikatlo 77,688 na kahilingan ang dumating ayon sa pagkakabanggit. Pag-usapan po natin itong mga numerong ito. Ito po ba ay tumatali dun sa mga kota na hinahanap nila? At bakit nila ito itinigil sa loob lamang ng 5 minuto? Pansinin po natin yung unang numero. 49,734. Ilan po ang target nila? Ilan po ang kota? Lalo-lalo na po yung ikalawa. Habang sa ikatlo naman po, sobrang dami naman. Parang napaka-imposible naman na yung unang 2 araw ay halos magkaparehas yung mga nag-click sa loob ng 5 minuto. Tapos, halos nagdoble sa ikatlong araw na kaya naman po ay nakikita natin. Ano? Kung ang gobyernong Meloni ay mayroong target na 151,000 para sa taong ito o ngayong 2024, ito pong mga numerong ito, kapag pinag-plus-plus po natin itong mga ito, sobra-sobra pa sa 151,000. Kung maaari po kayo na magtuos, mat na po kasi. Ano po? Balikan po natin yung unang click day na mayroong 49,734. Sobrang layo po ng numerong yan sa kota na hinahanap ng gobyerno. Pero bakit sila tumigil sa loob lamang ng 5 minuto? Ano po ang balak nilang gawin sa mga lumampas ng 5 minutes? Itutuloy pa ba nila o bibigyan pa ba nila ng pagkakataon yung na doon kumuha sa mga talagang nag-a-apply para sa kategoryang yon? Kasi po yung ikatlong araw ay sobra-sobra naman sa kinakailangan na kota. Yun po ang napakahirap intindihin ngayon. Kaya dahil dyan, naghanap po ako ng sarili kong kasagutan sa aking katanungan at ito nga po ang aking nakita. Dito po sa site na to, sinasabi nila na itong Dekreto Plus ni Meloni ay maraming butas o may butas dahil sa parang sinisindikato o pinepera nila itong Dekreto Plusing. At ito pong site na to ay hindi ko alam kung matindi ang galit kay Meloni dahil sa ang pangit na sinabi talaga niya. Isipin mo sinisindikato itong Dekreto Plusing Triennial. Kung tutuusin na napakalayo ng Dekreto Plusing ngayon ni Meloni sa Dekreto Plusing ni Berlusconi, kasi noon lahat ng nakapasok o lahat na nakapag-apply nung panahon ni Berlusconi, nakarating yun dito sa Italia. Unlike ngayon, napakarami ng aplikante na sobra-sobra sa kota, kaya paunahan kayo mag-click. Pero ang lahat ng aplikante na yan ay nagastusan. Sipin natin na 690,000 ang aplikante ngayon plus 450,000 last year. Lahat yan bumili ng marka da bolo na may halagang 16 euro. Sipin ninyo kung gaano kalaking pera yun. Almost 1 million plus ang aplikante. Since 2023 ha, may susunod pang taon. Sa halagang marka da bolo lang yun ha, na 16 euro. Hindi ka naman makakapag-apply ng Nula Osta kung wala ka nun eh. Importante yun dito. Ang ibig pong sabihin ng site na ito ay namemera
si Meloni gamit ang Dekreto Plusi. Yun po siguro ang ibig nila sabihin. Kasi sobra-sobra naman talaga yung aplikante. Kaya sobra-sobra din ang pagbatikos nila sa gobyerno Meloni. Dahil mayroon akong nakitang site na ikinumpara talaga ito sa Dekreto Plusi na inilabas noon ni Berlusconi. Kaya ako nabanggit kanina. Sa mga kababayan naman natin na gusto mag-re-apply, hintayin nyo muna yung resulta ng inyong apply sa ngayong taong ito. Baka naman kasi na napupurnada lang ng konti. Hintayin nyo na mag-email. Buksan nyo ang inyong mailbox. Baka meron na kayong natatanggap na email galing sa Ministerio del Interno na nagsasabing hindi kayo umabot sa quota. Kasi yan naman ang sinasabi nitong sites sa website ng IMPS. Whether kayo ay natanggap o hindi natanggap, kayo ay padadala ng email ng gobyerno. So mga kababayan, sa pamamagitan ng vlog na ito, sana nakakuha kayo ng kahit konting impormasyon kung paano nga ba mga proseso na gagawin ninyo pagdating nyo dito sa Italia. At kung hindi nyo naman mamasamain, paki-like na lang ng video. Maraming salamat.